Yan po, magandang araw po sa ating mga ka-ALS na Arnold Johnson Catholic Mission Foundation Incorporated po. Ngayong araw po ay sa ating mga listener, sa ating mga viewer, yan, sa ating mga nais pong matuto ng organikong pagsasaka pa. Ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo ng mga organic concoction po na magamit po natin sa ating mga farm sa nais pong mag-convert ng kanilang mga farm sa organikong pagsasaka. Paano yan? Itong video na po ito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-produce tayo ng mga organic concoction paano sa ating na kailangan po natin ng ating mga pananim. Kaya sa ating mga viewers sa bago dyan, yan, please like, follow and please subscribe po sa ating YouTube channel ng Arnold Johnson Catholic Mission Foundation yan. At ngayon po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Efren Namuco Bunbon, isa po sa mga instructional manager and trainer po ng Arnold Johnson Catholic Mission Yan, ngayon po ay tuturuan ko po kayo upang paano po gumawa ng mga organic agriculture production. Sa ating training po ngayon, simulan po natin ito ng organic agriculture production, yung produce organic concoction. Ano po ba yung mga organic concoction na sinasabi natin? Ito po yung mga extract, organic concoction extract, na kung saan tumutulong po sa ating mga pananim na kailangan po ng ating mga tanim po. Kaya stay watching po sa ating YouTube channel po. Kaya huwag niyo pakalimutang mag-subscribe sa inyong kung nais niyo pong marami pang matutunan patungkol sa organikong pagsasaka. Kaya tuturuan ko po kayo. Kaya simulan po natin ito. Yan. Sa lahat ng ating mga viewer po sa ating YouTube channel at sa nais matuto po ang mga technology po na mapapanood ninyo o marinig ninyo ayon po sa ating Philippine National Standard at ng standard po ng TESDA. Yan po yan sa paloob po ng Organic Agricultural Production kapag kukuha po tayo ng in situ. Yan, At ngayon ay pag-usapan po natin ang mga paano gumawa ng mga organic concoction and extract na patungkol naman po sa ating mga kailangan ng ating tanim po. Pero bago dyan, ngayong araw po tuturuan ko po kayo gumawa ng organic concoction extract na tinatawag nating IMO. Ano po ba ang IMO? Yung indigenous microorganism na sinasabi po natin. Pero bago dyan po, nais ko pong mayroon po tayong 7 po tayo na mga concoction sa organic agriculture production po sa ating mga nais matuto po. Number 1 po natin dyan ay may IMO po tayo, yung indigenous microorganism. Number 2, may fish amino acid, may FPG, hindi po ito yung Fernando po Jr. yan. FPG po yung fermented plant juice. Fermented plant juice, meron po tayo pang-apat na fermented fruit juice. Ito naman po yung mga prutas na i-ferment po natin. Yung number 3 po natin ay number 5 po natin, calpus. Number 6 ay UHN. Number 7 ay LABS o yung lactic acid bacteria serum. Yun po. At ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng IMO. Yan. Kaya ready na po kayo yun sa ating mga viewer po. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo ng IMO. Sa paggawa po ba ng IMO, sir, ano po yung mga material natin? Sige po, ito po ang number 1 na material natin sa paggawa po ng IMO po. Yan. Ang number 1 ay materials po natin ay bigas, yung 1 kilo cook rice po, 1 kilo cook rice, and kailangan po natin ng molasses. Tanong, sir, bakit po kailangan ng molasses? Para saan naman po yung molasses? Yan. Isa sa mga tanong po ng ating mga manonood po, yung tanong ng mga taong nais mag-organic agriculture or nais po nilang mag-organic farming po. Yan. Yung molasses po ay, bakit may molasses? Ito po yung pagkain ng pinaparami po nating mga bakterya. Ano po yung molasses po? Yung pagkain ng ating mga bakterya po. Ulitin po natin ang ating materials, 1 cooked rice and 2 kilograms molasses. Okay, yan po. Ang procedure po natin, number 1 na procedure po natin, ang kailangan po natin hugasan ng maayos ang
bigas. Pagkatapos po, number 2 ay ilutuin po yung parang normal na po tayo, nagsasaing po tayo ng ating mga kanin po, ano. Dahil ang ating IMO ay kailangang lutong kanin at molasses. Dalawa lang po ang ating materials, ano. Cooked rice, 1 kilo cooked rice and 2 kilos molasses. Yan. At number 3 po, ilagay sa lalagyan na gagamitin natin sa paglagay ng yung ating gagamitin po, ano, yung bamboo pole. Mamaya po ipakita ko po sa inyo yung itsura po ng bamboo pole. Pero pag wala pong bamboo pole, most lang ginagamit po natin ay pwede po natin gumamit ng mga box. Yan, gagawa po tayo ng box. Sige po, papakita rin po akong picture dyan sa inyo mamaya. Ano ho? At pang-apat po natin, kapag may laman na ang tayo na po ay nakapagluto, ano, na kailangan po natin yung medyo wag po siya yung kahaon pa lang natin sa ating mga sinaing po, ilalagay natin kagad sa bamboo pole. Paano? Hayaan po natin na lumamig po ang kanin bago po natin lagyan sa ating bamboo pole or kaya sa mga box mo na paglalagyan po natin, ano. Okay. Then pang-apat po ay kapag okay na ang kanin, ilalagay na po natin siya doon sa may ating prepare po na bamboo pole or kaya ay yung box po, ano. Sa bamboo pole naman po, kailangan po natin ng 1/4 lang po ang ilalagay po natin doon sa ating bamboo pole. Paano? Dahil sa ganun, para mas hindi kailangang punuin natin ang buong bamboo pole, ano yan, no? And lagyan po natin yan, pag may nailagay na po natin yung ating kanin sa may bamboo pole, yung kaya box, ilalagyan po natin siya ng 2 layer of Manila paper. Yung taas po, 2 layer of Manila paper. Then kailangan po ng plastic cover. Ang gilid po pagitan ay tatay po natin ng goma, ano, or rubber band. Yan, kailangan din po ng rubber band upang nang sa ganun hindi po siya pasukin ng mga bad bacteria po, ano, o kaya ng mga langgam na minsan yung mga langgam po magiging cost po siya ng yung IMO po natin ay bad bacteria po ang mapoproduce natin, ano. Okay. At pagkatapos po nyon, ilagay na po natin siya sa bamboo pole na mayroon na po siyang 2 layer Manila paper, may plastic na po at may tinalian na po natin siya ng rubber band po, ano. Lagyan po natin ng label. Ano po ba dapat ilagay natin na label po, ano? Yan, kailangan yung label na date of fermentation, ay date of yung kailan nyo pong ginawa. Yung ba po ngayon nyo po ginawa, ilalagay nyo pong date at kung kailan pong harvest yan, ano ho. Okay. Ang pang-anim po, pagkatapos ilagay po natin siya sa mga malilim na area po, ano, tulad po ng malimit po na ginagawa po natin ay yung sa mga ilalim po ng puno ng kawayan o kaya naman sa mga puno ng kahoy, para po mas maka-attract po tayo ng mga bakterya na kailangan po natin sa ating IMO. Pwede rin po natin lagyan siya ng mga tuyong dahon o kaya mga nabubulok po na o tuyong yung may mga sign po na may mga bakterya po, ano, may mga fungus, ano yan ating yung ating kailangan, kasi nga po ang ating IMO ay ang pinaparami po natin dyan, ano, kinakulik po natin yung amag. Yan po, amag po. Yan yung kailangan upang magkaroon tayo ng magandang IMO po. Yan, ano. Yan po, after lagay po natin siya ng 3 to 5 days at balikan at kukuliktahin po natin ang mga molds or yung amag po, ano. Kaya ang pa-determine po kung success po ba ang ating ginawang IMO ay kailangan po natin makita natin ang dalawang mukha ng amag. Yan, kung mukha po, ano, yan, dalawang mukha po ng amag. Kailangan po ang makita po natin ay yung white na mold lang po, ano, yung amag, puti lang, o di kaya naman ay yellow, yellow po, ano. Yan sa ating kung kayo po mag-engage ng IMO, make sure na pag nag-harvest po tayo ng IMO po natin ay makita po natin yung yellow and white molds lamang, ano, yung amag. Yun lang po ang kailangan natin. Paano po, sir, pa may gray, black, or iba pang kulay? Ibig sabihin po, yun po ay sign na ang ginawa po nating IMO, yung bigas po and bigas po na pinapaamagan po natin, ano, ay bad bacteria po ang na-produce natin, ano ho. Okay. Ang pang-pito po, sumunod na gawin natin ay kukuliktahin na po natin ang mga good bacteria o good amag po, yung molds, ano. Yung
yung tulad na po ng white and yellow lang po, white and yellow po. Ngayon po ang ratio po ng paggawa ng, dahil tayo po yung nagsabaw na natin ay sinaing natin, okay, ngayon nilagay po natin sa bamboo pole. Ngayon po kung ano po ang nakulikta po natin sa ating may amag na po na white and yellow, may ratio po tayo ng 1:1. Ang ratio po natin ng 1:1 kapag may nakulikta po natin ay 1 kilo po tayo na rice, yung may amag na po 1 kilo siya. Ang ating ratio po sa molasses ay 1 kilo din po. 1:1 po ang ratio natin Okay, kapag ngayon po ilalagay na po natin yan ang nakolekta po natin na bigas and mix na po natin ng molasses, ay ilalagay po natin sa isang plastic container po ng paglagay natin ng ating mga ng ating IMO na mix with molasses po Yan yung ating kanin po na mix with molasses yan. And lagyan po natin siya ng 2 layer of Manila paper and label and marking. At puburuin po ito sa loob ng 1 linggo or 7 days. Yung imagine po natin yung ating ginawa na yung kanin, minix na po natin siya sa molasses. Ilalagay na po natin siya sa isang container, yung empty container, plastic container po at ilalagay po natin ng 2 layer Manila paper and pwede po tatalian ng goma po ang paligid po ng plastic container ng ating pinalagyan Then after ng 7 days, ang ating concoction po ay pagkatapos po ng 7 days, yan mimix na po natin, kukunin na po natin sasalain na po 'yon upang makaproduce po tayo ng extract. Yung extract po yun na po ang ating IMO finish product po ng IMO po Yan. Ngayon po, ano po ba ang usage yung IMO para saan po tumutulong ang IMO po Yung IMO po ay tumutulong sa isang halaman o kaya sa ating mga tanim. Sila po ay microbial inoculant o microbial inoculant po at ang source po sila ng mga beneficial bacteria na kailangan po natin ng ating mga tanim at ng ating mga hayop po dahil ang ating mga tanim at ating mga hayop po kailangan natin ng bacteria din po yan yun nga lang, kailangan po natin ng bacteria, hindi po yung bad na ipoproduce po lang natin sa IMO, yung good bacteria na kailangan po ng ating mga halaman at ng ating mga hayop. Okay po, para po sa ating plants, para saan po, anong function nito sa ating plants? Kaya siya po ay tumutulong ng stronger immune system o immune booster. Stronger immune system po, nagpapalakas ng immune system ng ating mga tanim. Para naman po sa animals, sa ating mga hayop po, yan, ito po ay stronger immune system at removes yung mga mababahong amoy yan. Pwede po natin gamitin ang ating yung finished product po natin, yung extract mismo ng ating IMO sa mga, kung sino man po nag-aalaga ng inyong mga, halimbawa po natin ay mga manok, yung may mga manukan po, poultry po, yan din naman natin may pagkakaila na may amoy po yan. Pwede po natin i-spray ang ating ginawang IMO po sa ating mga poultry o sa ating, sa ating namang may mga nag-aalaga po ng mga baboy po, yun po. Ang dosage naman po, po ang dosage niya, sir? Ang ating dosage po ay 2 tablespoon, 2 kutsara lang po, mixed with 1 liter of water. Yan po, sa 2 kutsara ng IMO extract na po natin, finished product na po, imimix na po natin yon sa ating 1 litrong tubig. Yan po ang ating paggawa po ng ating IMO po, yan. Sa ating mga nanonood po yan, huwag po kalimutang mag-like, subscribe sa ating YouTube channel po i-share nyo na rin po sa ating mga nang sa ganun po yung nais na pasok po sa kanilang farm ng organic kaya sa kanilang mga hayop, sa kanilang mga tanim, pwede po madali lang i-prepare po ang ating IMO. Kailangan lang po natin ng sipag at tiyaga sa ating mga viewers po nating mga ating mga manonood po ng Arnold Johnson po sa ating YouTube channel yan. At sa muli po, ako pang yung isa sa ating mga instructional manager at the same time po trainer po ng Organic Agriculture Production po ng Arnold Johnson Catholic Mission Foundation Incorporated na na-assign po sa Quezon, Palawan sa area po ng Kalumpang. Yan po. Sa muli, magandang
araw po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyong panonood po ng ating video. Nang sa ganun po, marami naman po tayong matutunan, makukuha po nating aral po kung paano gumawa ng mga organikong concoction. Yan, sa sunod po natin mga video, tuturuan ko po kayo ng, meron po tayong 7 concoction. Ituturo ko po sa inyo lahat yan. Kaya sinimulan po natin ito sa ating IMO. Yan, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless.